bag na ibinigay niyo po sa amin, nagkaroon po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian sa pamamagitan po ng pagsasakripisyo ng sarili ng aming Panginoong si Jesucristo at binigay niya yung kanyang sariling dugo para linisin ang lahat aming mga kasalanan. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat sa dakilang kaligtasan po na ito. Papasalamat din po kami sa oras po na ito na binigay niyo po sa amin upang magkatipon-tipon at humarap sa iyong salita upang sama-sama pakinggan ang iyong tinig. Nadalangin po namin na sa tulong din po ng Espiritu Santo ay pagkalooban niyo po kami ng pagkaunawa ng higit pa sa iyong salita at naway ito ay maging kalakasan po namin sa bago namin pamumuhay bilang inyong anak. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hahabol po sa pakikinig ng iyong salita. Dinadalangin po namin na ingatan niyo po sila at gabayan upang sama-sama po kami makapakinig ng iyong tinig. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasa man po sila at anuman po yung kanilang ginagawa, patuloy po namin silang dinadalangin upang magawa po nilang mamuhay ng naayon sa inyong kalooban at huwag po matangay ng mga alalahanin at mga tukso ni Satanas dito po sa mundong ito. Alam po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon sa paligid po namin ay masigit na nagiging obvious para sa amin at sinasabi nito sa amin na malapit na po kayong dumating. Kaya ganun din, aming Ama, humingi po kami ng tulong upang kami po ay makapamuhay ng naayon sa inyong kalooban at naway madatnan niyo po kami bilang isang anak na tapat at patuloy na naglilingkod sa iyo hanggang sa huli. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, punuin niyo po yung puso po namin ng biyaya sa pamamagitan po ng iyong salita. Maraming salamat po muli at sa iyo lamang po namin to lahat ipinagkakatiwala at umaasa. Ito po ay aming dinadalangin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So muli magandang umaga po at salamat po sa Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon muli sa pag-aaral ng kanyang salita. So papasalamat din po ako lalo na siyempre sa natapos natin na Bible Seminar noong nakaraang linggo sa pamumuno po ng Diyos sa pamamagitan po ni Pastor Jun Lee. So patuloy po nating tulungan yung mga brothers and sisters o yung mga bagong naligtas sa nakatapos na Bible Seminar dahil hindi lang po tungkulin natin na ipangaral yung Ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa sa paligid natin. Tungkulin din natin na tulungan sila, alagaan sila para lumago sila sa kanilang pamumuhay bilang anak ng Diyos. So ngayon, para din po sa lahat, alam ko po lahat ay nagkaroon ng malinaw na kaligtasan simula po nung naunawaan natin yung kaligtasan sa Biblia. Kaya ngayon, masigit po nating aalamin yung tungkol sa kaligtasan at yung pamumuhay bilang isang Kristiyano. So para sa paumpisa nating talata, babasahin po natin itong talata po na ito. Sa John chapter 17 verse 3. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na nag-iisang Diyos na tunay. So ito pong talata po na ito ay nakaraang Bible Seminar ay paulit-ulit po natin binabasa. Dahil ito po ay napakahalaga para sa lahat ng tao na malaman ano ba yung mensahe ng Biblia. Yung iba iniisip, yung pag-aaral daw ng Biblia ay aksaya ng oras lang. Yung iba naman iniisip na yung pag-aaral ng Biblia ay pagdagdag lang ng kaalaman. Pero malinaw po na nakalagay dito sa Biblia na mayroong message tungkol sa buhay na walang hanggan. At para makuha yun, kailangan makilala natin yung nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na kanyang sinugo. So, dito po tayo mag-focus ngayon dito po sa may bandang ibaba. Kasi nga si Jesucristo ay napakahalagang karakter dito po sa Bible. Kung wala si Jesus, wala rin kwenta ito pong Biblia. Kaya sa pamamagitan po ni Jesucristo, nagkaroon po ng katuparan lahat ng plano ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Naintindihan po. Sa pamamagitan po ni Jesucristo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon tayo ng katiyakan sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, tanging si Jesucristo po yung isinugo ng Diyos para sa kaligtasan natin bilang makasalanan. Kaya nga sabi po dito sa Gawa chapter 4 verse 12, walang kaligtasan kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. So sino po yung tinutukoy po dito? Si Jesus. Siya lang yung ibinigay sa mga tao para sa kaligtasan. Walang sino man.
Pero yung mga tao sa paligid po natin ngayon, yun, nagkanya-kanya silang paraan na magkaroon ng kaligtasan. Pero tanging sa pamamagitan lang ni Jesus. Tanging sa pamamagitan lang ng ginawa ni Jesus. Tanging sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, nagkaroon ng kaligtasan. Pero iba, yes, kilala nila si Jesus. Kilala nila yung Diyos. Dumudulog sila kay Jesus. Lumalapit sila sa Diyos. Kaso nga lang, patungkol sa kaligtasan, hindi nila alam. Akala nila si Jesus, provider. Akala nila si Jesus, tagapagbigay lang. Minsan, mabuting guro. Minsan, doktor. Minsan, security guard. Kala ng mga tao na si Jesus, yung mga physical na pangangailangan lang yung kayang ibigay. Pero, yung pangalan ni Jesus mismo, ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na yung pangalan niya o siya mismo, yung ibinigay sa mga tao sa atin na ating ikaliligtas. Sabi dito sa Mateo chapter 1 verse 21, pwede po pakibasa, 3 to 1. Ang anak at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, anong purpose po kung bakit naparito si Jesus? Sabi dito, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, nagawa ba ni Jesus yung purpose niya? Malinaw na nakalagay sa Biblia na tinapos o tinupad ni Jesucristo yung kanyang purpose, kaya siya naparito dito. Tama po ba? Pero hindi lang sabi dito, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, alam natin, yung piniling bayan ng Diyos ay yung Israel. Pero si Jesus, hindi lang para sa Israel, hindi lang para sa mga Hudyo. Siya po ay para sa lahat. Siya po ay naparito para tulungan lahat ng tao para sa kaligtasan. Naintindihan po. Sabi sa Tito chapter 2, verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Sabi dito, nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin. So, sino po na tinutukoy dito? Si Jesus. Ibinigay niya yung kanyang sarili alang-alang kanino? Para lang ba sa Hudyo? Sabi dito sa atin. Ito po yung sa bagong tipan na. Yung Titus, yung verse na Titus, yung book na Titus ay para sa mga naligtas. Sabi dyan, nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. So ito po yung purpose kung bakit naparito si Jesus. Siya'y sinugo ng Diyos para bigyan tayo ng katiyakan sa kaligtasan. Walang kanino man yung pwede makuha yung kaligtasan maliban kay Jesus lang. Naintindihan po. Pero ibang mga tao, iniisip nila na kailangan nilang gumawa para sila maligtas. Yung pangalang Jesus, yung tungkulin ni Jesus hindi pa sapat. Akala nila meron silang maidadagdag na paraan para maligtas sila. Para makapasok sila sa Diyos, kailangan daw nila maging masigasig. Pero malinaw po na nakalagay sa Biblia, siya yung nagbigay ng kanyang sarili alang sa atin. Sabi dito, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Kulang pa ba yung pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili para matubos yung lahat ng ating mga kasalanan? Kulang pa ba? Sabi sa Biblia, sobra-sobra pa. Kaya nga, nagbigay siya ng buhay na walang hanggang katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Naintindihan? Pero kailangan po maging malinaw po ito sa atin na tanging si Jesus lang yung makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Pero sa paligid po natin, maring iba iniisip, nakadepende yung kaligtasan sa akin. Kasi kung gagawa ako ng mabuti, magsisimba ako, magiging masigasig ako, maglilingkod ako, maliligtas ako, masisigurado ko yung kaligtasan ko. Pero, nakadepende ba yung kaligtasan sa atin o sa Diyos? Tanging sa Diyos lang. Tanging sa pamamagitan lang ni Jesus. Naintindihan po. Iba nalilito po sa bagay po na ito. Gawa tsaka biyaya. Yung gawa, ibig sabihin, yung ginagawa natin. Tapos yung biyaya naman, ito po yung ginawa ng Diyos para sa atin. Dito po, ayon sa Biblia, yung kaligtasan, base ba sa gawa o base sa biyaya? Tangi sa biyaya lang. Regalo. Siguro lahat naman sa inyo nakatanggap na ng regalo. Paano po yung iba? Nakatanggap na, hindi pa? Nakatanggap na po. Parang konti lang ha. Paano po yung iba? Hindi pa? Pero iba, yung nga iniisip, yung regalo, kailangan ba natin bilhin?
Okay lang ba tayo mag-prepare ng kung ano man para makipag-exchange dun sa regalo? Hindi, di ba? Hindi tayo nagbahanda ng pambaya dun sa tatanggapin natin regalo. Sa pamamagitan ng puso, nung nagbibigay, binibigay niya ito ng libre. Naintindihan po? Ito yung regalo ko para sa iyo. Di ba minsan, yung iba, tayo, nahihiya. Ay hindi, wag na, okay lang. Wag na. Okay na ako. Marami na akong gamit. Yan. Pero yung regalo, ito'y biyaya. Ito po'y kusang ibinibigay nung kung sino yung nag-prepare ng regalo na yon. Same din. Si Jesucristo, kusa niyang ibinigay yung kanyang sarili. Walang ibang kondisyon. Naintindihan po? Niligtas ba tayo ng Diyos kasi mabait na tayo? Niligtas ba tayo ng Diyos kasi nagsisimba? Niligtas ba tayo ng Diyos kasi na alam natin yung Biblia? Niligtas ba tayo ng Diyos dahil nagpipray tayo? Niligtas ba tayo ng Diyos kasi nakikibahagi tayo sa mga activity sa church? Hindi. Pero yung iba, akala nila na sa dinami-dami ng kanilang ginagawa, nagiging sigurado sila sa kanilang kaligtasan. Pero malino na nakalagay sa Biblia, yung biyaya, ito po'y makukuha lang dahil ito'y binibigay ng Diyos. Sabi dito sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 9, pwede po pakibasa, 3 to 1. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya po nakalagay itong verse po na ito dito po sa Biblia para sabihin sa lahat ng mga tao na yung kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng biyaya. Makukuha mo ito sa pananampalataya. Naintindihan po? Sabi dyan, no? At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Naintindihan po? Kaya malinaw na nakalagay sa Biblia na yung kaligtasan ay biyaya lang, regalo. Ibinibigay ito at makukuha mo ito kung pananampalatayanan mo. Sabi sa Tito chapter 3 verse 5, iniligtas na tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Yung kaligtasan ay ayon sa kahabagan ng Diyos. Bakit may kahabagan dun sa kaligtasan? Bakit may nakakabit na kahabagan sa kaligtasan? Kasi alam ng Diyos na mayroong kaparusahan sa lahat ng hindi maliligtas. Tama po ba? Naawa siya. Actually, yung pagkakalika sa atin, hindi po para mapunta sa impyerno. Naintindihan po? Nilikha po tayo para maging kaparehan ng Diyos, para maglingkod sa Kanya, mahalin siya ng pangwalang hanggan. Kaso nga lang, dahil sa kasalanan, naputol yun. Napahiwalay tayo. Kaya ako gumawa yung Diyos ng plan B para maipanumbalik tayo na napahiwalay sa Diyos. Pero nakadepende yun ayon sa Kanyang habag. Naintindihan po? Yung kahabagan, maunawaan po natin ito dun sa maniningil ng buwis. Ano po yung hinihingi niya? Ano po yung pinag-pray niya sa harapan ng Diyos? Di ba, malayo siya nagpipray, di ba? Hindi nga lang siya makatingin eh. Tapos dinadagukan pa niya yung kanyang dibdib. Tapos ano yung laman ng prayer niya? Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. So yung kaligtasan, mauunawaan natin na ayon sa habag. Kung hindi nahabag sa atin yung Diyos, lahat tayo impyerno. Kung hindi naawa yung Diyos para sa atin, hindi siya magkuplano na isugo yung kanyang bugtunan ng Jesucristo para tubusin ang lahat ating kasalanan. Kung hindi siya naawa sa atin, wala tayong pag-asa. Naintindihan po? Pero dahil sa kanyang napakalaking habag, napakalaking pag-ibig para sa atin, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Naintindihan po? Efeso chapter 2 verse 13, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kayo na noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sabi diyan, kayo noong una ay malayo. Bakit malayo? Bakit malayo? Ano po yung nagpapahiwalay sa atin sa Diyos? Kasalanan. Yun yung ating initial na kalagayan sa harapan ng Diyos. Malayo tayo. Akala natin kapag nagpipray tayo, bago tayo maligtas, akala natin nakakalapit tayo sa Diyos. Akala natin kapag nagsisimba tayo, akala natin kapag nakakabasa tayo ng mga words of God, tingin natin ay malapit tayo sa Diyos. Pero hindi. Merong malaking gap sa harapan natin noon. Ito yung kasalanan. Pero dahil sa dugo ni Jesus, anong sabi diyan? Inilapit. Ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo o dugo ni Kristo.
So nakalapit, hindi dahil sa gawa. Naintindihan? Inilapit dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi rin tayo nakalapit kasi marami tayong ginagawa. Hindi rin tayo nakalapit dahil sa maraming sigasig na ginagawa natin. Tangi nakalapit lang tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. Naintindihan po. Kaya yung word o yung salita na nakalagay sa Biblia ay kailangan dapat natin paniwalaan. Kasi nga ito yung nakalagay sa Biblia at kailanman hindi tayo lolokohin ng Biblia. Hindi tayo lolokohin ng Diyos. Naintindihan po. Sabi sa John chapter 5 verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugod sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sabi dito, ang nakikinig ng aking salita. Yun yung una, yun yung first step. Kagaya ng Bible seminar, di ba? Pinakinggan natin yung salita ng Diyos. Dito po sa nakalagay sa Biblia. Nalaman natin yung iba't ibang mga katangian niya. At dun sa 5th session, dito ngayon papasok yung pagsampalataya sa Kanya. Bakit? Napakinggan natin yung Kanyang salita, nalaman natin kung ano yung Kanyang ginawa para sa atin, at makukuha lang natin ito kung tayo sasampalataya sa Kanya. Naiintindihan po. Sabi dyan, no? Nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya. Na nagsugo sa akin ay may, ano po yung nagre-resulta? Nung nakinig at nanampalataya, may buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Pero ibang mga tao, yes, masigasig sila. Dami nilang ginagawa. Madami nilang ibinibigay sa Diyos na offering. Yung pananampalataya, okay. Pero kailangan ko maglingkod. Kailangan ko gumawa para masigurado yung kaligtasan ko. Yan po yung ibang ebanghelyo sa panahon po natin ngayon. Yung ebanghelyo, ito lang. Yung good news, ito lang. Pero ano po yung ibang ebanghelyo? Hinahaluan ni Satan na yung kaligtasan ay ayon sa gawa. Kailangan mong gumawa. Kailangan mong magsikap. Kailangan mong magbigay, mag-offering, para maligtas ka. Hindi sapat yung panampalataya lang. Yun po yung hinahalo ni Satan sa panahon po natin ngayon. Naintindihan po. Kaya ang dami-dami mga tao na nakaasa sa kanilang ginagawa para sila'y maligtas. Naintindihan po. Naintindihan? Pero sabi dito, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tapos sabi dyan, hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Dati yung daan natin patungong impyerno, tama po ba? Pero nung once na tayo nanampalataya dun sa dugo ng Panginoong Jesucristo, nalinis ang lahat ng ating kasalanan at yung ating daan patungo na sa langit. Naintindihan po? Hindi na sa kahatulan, hindi na sa impyerno, kundi lumipat na sa buhay. Ito po yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos ngayon. Hindi na tayo yung mga taong papunta sa impyerno. Tayo ngayon yung naglalakbay papunta na sa langit. Naintindihan po? Nangyari lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Naintindihan? So yung kaligtasan, mahirap o madali? Madali lang actually. Tama po ba? Pero bakit nagiging mahirap para sa ibang tao? Kasi nga, pinangahawakan nila yung kanilang sariling paniniwala. Pinangahawakan nila yung sarili ng diskarte. Naintindihan? Kaya nga napakaganda ng kaligtasan para sa na nakalagay sa Biblia. Una, magsisi. Bago ka manampalataya. Kung hindi ka magsisisi, kung hindi mo tatalikuran yung mga sarili mong ideya, kung hindi mo ibababa yung sarili mo sa mga kinagisnan mo o kaya kinasanayan mo, kung hindi mo isasantabi yun at iiwan yun, hindi ka pwede dumating sa second step, yung pananampalataya. Iba naman, sa panahon natin ngayon, shortcut. Pananampalataya lang, okay na. Tama nga naman, pero yung puso nila, hindi nagsisi. Kaya yes, sinasabi nila, ligtas na ako, pero yung pamumuhay nila, ganun pa rin. Nag-i-enjoy pa rin sa kasalanan, nag-i-enjoy pa rin sa mga kalayawan, nag-i-enjoy pa rin sa mga pakana ni Satanas. Yun po ba ay tunay na kaligtasan? Kaya nga sinabi sa Biblia, sa Marcos chapter 1 verse 15, kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Naintindihan po. Kaya yung pinakang first step ay pagsisisi. Then, ngayon, sinampalatayanan natin yung ginawa ng Panginoon
Jesucristo dun sa krus 2,000 taong yung nakakalipas. At ibinigay niya yung kanyang sariling dugo para malinisan lahat ating mga kasalanan. Naintindihan po? Yung kwento po na ito ay nasa bagong tipan. Tama po ba? Si Jesus Christ ay nasa nagkatotoo lahat ng propesiya na nasa Old Testament sa New Testament. Ito po si Jesucristo. Pero yung kaligtasan na ginawa ni Jesucristo o gagawin ni Jesucristo sa New Testament o sa bagong tipan, nakapropesiya na rin sa mga kwento dito po sa Old Testament. Kaya nga, bago dumating si Jesus, kinukondisyon niya yung mga tao na sa pamamagitan ni Jesus ng isang tao na ipapadala ko, merong kaligtasan. Ngayon, tignan po natin yung Ebanghelyo sa Lumang Tipan. Ito po yung mga shadow, okay? Mga anino ni Jesucristo sa Bagong Tipan na nakalagay sa Old Testament o naipropesiya na sa Old Testament. So, sabi dito sa John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan. At iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi daw, itong kasulatan, nakalagay dito yung paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ano pa yung nakalagay? Itong Bible, ito pong kasulatan ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Naintindihan? Hindi lang siya nagpapatotoo tungkol sa kanya sa New Testament. Okay? Hindi lang po sa Bagong Tipan siya nagpapatotoo tungkol sa kanya. Pati na rin po sa Old Testament. Naintindihan po. Ngayon, ano ba yung mga shadow ni Jesucristo sa Old Testament? Unahin natin dito sa kasuotang balat. Dito po, sa kwento po na ito, sa Genesis chapter 3 verse 7, alam natin yung kwento, di ba? Na si Adan at si Eva, inutosan ng Diyos na magkainin yung pinagbabawal na bunga. Kaso nga lang, dahil sa panunukso ni Satan at hindi paniniwala doon sa salita ng Diyos, kinain ng mag-asawa. Tama po ba? Pero sabi ng Diyos, kapag kinain nyo yan, tiyak na mamamatay kayo. Naintindihan po? Namatay yung kanilang katawan o hindi? Hindi. Pero ano yung tinutukoy ng Diyos na mamamatay? Yung espiritu. Naintindihan? So yun nga, nung kinain ng mag-asawa, yung pinagbabawal na bunga, namatay yung kanilang espiritu. Pagkatapos nun, ito po yung kwento. Genesis chapter 3 verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sabi ng Diyos, di ba? Kapag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Ibig sabihin, mapaihiwalay kayo sa akin. Pero yun nga, kinain pa rin ng mag-asawa at nabuksan yung kanilang mga mata. Nalaman nila na sila yung mga hubad. Ano ba yung nakalagay dun sa ipinagbabawal na bunga? Ano po yung content nun? Tingnan po natin. Genesis chapter 3. Tingnan po natin sa ating Biblia. Genesis chapter 2, verse 16. Balikan po natin yung kwento. Kung ano yung content nung ipinagbabawal na bunga. Genesis chapter 2, verse 16. Nakita na po? Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya ka makakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na iyon ay tiyak na mamamatay ka. So yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So kapag kinain nila yun, malalaman nila kung ano yung mabuti, malalaman din nila kung ano yung masama. Naintindihan po? So yun nga, kinain. Nalaman nilang sila ay hubad. Noon, bago nila kainin yung ipinagbabawal na bunga, wala silang pakialam kung sila ay hubad. Wala silang pakialam kung wala silang damit. Kasi nga, open yung communication nila sa Diyos. Pero yun nga, pagkatapos nilang kainin yung ipinagbabawal na bunga, nabuksan yung kanilang espiritual na mga mata, nalaman nila na sila ay mga hubad. Ay, hubad ako. Nakakahiya. Hindi ito pwedeng makita ng iba. Imagine po ninyo, wala naman tao nung time na yun, di ba? Dalawa pa lang naman sila, di ba? Pero bakit sila nahiya? Bakit sila naging conscious na hubad sila? Kasi nga, nabuksan yung kanilang mga mata, nalaman nila na yun ay mali. Mali ito, hindi tama to.
Tama po ba? Dahil doon, magkasama sila nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. So imagine natin, di ba? Dahil nga nalaman nila na sila ay hubad, kumuha sila ng mga dahon ng igos. Tapos, pinagsama-sama nila, tapos yun yung ginawa nilang pantakip. Yung panakip na puno ng igos, matutuyo kalaunan o hindi? Matutuyo, di ba? Pero inisip nila, okay na to, pwede na to. Matatakpan yung kahubaran natin. Gawa na lang tayo ulit. Pag natuyo, gawa na lang ulit. Pero ano po yung sinabi ng Diyos para sa kanila? Genesis chapter 3 verse 9 to 10, tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, "Nasaan ka naroroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y takot." So noon, okay yung communication nila. Naipag-usap si Adan sa Diyos, naipag-usap yung Diyos kay Adan. Open yung kanilang communication. Pero dahil sa kasalanan, naputol ito. Sabi diyan, tinanong ng Panginoong Diyos, "Nasaan ka naroroon?" Dito po, yung iba sinasabi, hindi ba alam ng Diyos kung nasaan si Adan at Eva noong time na yon? Alam niya o hindi? Alam niya, di ba? Pero bakit niya tinanong? Bakit? Dahil nga namatay yung kanilang espiritu. Naintindihan po. Kung gusto nilang lumapit sa Diyos, dapat buhay yung kanilang espiritu. Tama po ba? Nakikita ng Diyos, yung buhay pa yung espiritu nila. Pero nung namatay yung kanilang espiritu, nasa na? Nasa na si Adan? Nasa na yung anak ko na buhay? Pero dahil nga sa kasalanan, namatay yung kanilang espiritu. Napahiwala yung communication nila sa Diyos. Nasabi dito, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot, sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago." Di ba? Ganito yung reaction ng mga taong may kasalanan. Tama ba? Nagtatago? Ayaw magpakita? Nahihiya? Tama po ba? Dahil sa kasalanan, yun nga, hubad at nagtago. Naintindihan po. Pero yun nga, yung plano ng Diyos para sa mag-asawa ay ibigay yung buhay na walang hanggan. Nandun yung punong kahoy ng buhay na walang hanggan noong time na yun. Naisibigay ng Diyos yun kila Adan at Eva. Pero pinahintulutan niyang sila ay subukin dun sa test na wag nilang kakainin yung ipinagbabawal na bunga. Pero yun nga, nag-fail sila. Napalampas nila yung chance para makuha yung buhay na walang hanggan. Naintindihan po. Kaya yun, natakot dahil sila'y hubad. Pero dahil nga yung Diyos, nasa katangian niya yung pag-ibig, gumawa yung Diyos ng paraan para magkaroon ng panakip na mas mabuti kesa dun sa puno ng igos o yung sa daon ng puno ng igos. Ano po yung ginawa ng Diyos? Sabi dyan, Genesis chapter 3 verse 21, "At iginawa ng Panginoon Diyos si Adan at ang kanyang asawa na mga kasuotang balat at sila'y dinamitan." Saan galing yung kasuotang balat? Sa hayop. Tama po ba? Imagine po ninyo ito. Kay Adan at kay Eva, hindi pa nila alam kung ano yung konsepto ng dugo. Wala pa naman sila nakikita ang dugo noong time na yon. Tama po ba? Lahat kasi buhay. Diba? Alam natin na kapag mayroong dugo, ito ay may namatay. Ibig sabihin, nakita nila, ay, mayroong sugat, may namatay, ganyan. Pero nga, yung kasuotang balat, na pagtatakip sa pamamagitan ng puno ng igos o mga dahon ng puno ng igos ay hindi sapat para sa kanila. Dito po, gumawa yung Diyos ng mas magandang paraan para mapagtakpan yung kanilang kahubaran. Ano po yun? Yung kasuotang balat. Gamit yung hayop. Naintindihan po. Imagine po ninyo ito. Huwag po ninyong isipin na yung kasuotang balat na ito ay yung para bang leather jacket o kaya leather garment na nakikita natin sa panahon natin ngayon. Yung magaganda, yung branded. Diba, minsan, may balat ng ahas, tapos balat ng crocodile, parang mga ganon, di ba? Hindi po ganon. Yung ibinigay sa kanila yung kasuotang balat, ano po yung meron dun sa kasuotang balat? Ano po? Imagine po ninyo, di ba?
Hubad sila. Natutuyo na yung dahon ng puno ng igos. Tapos yung Diyos, meron siyang inilapit na isang hayop. Tapos sa harapan ni Adan at Eva, binalatan yung hayop, isinuot sa kanila. Ano pong meron dun sa balat? Ano po? Yung dugo, tama po ba? Ano to? Imagine nila, ba't ganito? Kadiri ito. Pero yun yung paraan na ginawa ng Diyos para sa kanila. Yun yung pinakaunang beses na narinig ni Adan at Eva yung sigaw ng isang hayop. Imagine po ninyo, yung kasuotang balat, yung balat ng hayop, tatanggalin dun sa living thing. Imagine po ninyo kung gaano yung kasakit para dun sa hayop. Tama po ba? Pero yun ay niligay kila Adan at kay Eva para mapagtakpan yung kanilang kahihiyan. Naintindihan po. Ito po yung larawan ni Jesucristo. Siya po yung nawasak yung katawan, ibinigay yung kanyang katawan, dumanak yung kanyang buong dugo para lang malinis ang lahat nating kasalanan, para mapagtakpan yung ating kahihiyan sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Lahat yun ay ginawa ni Jesucristo. At ito po yung kumakatawan kay Jesucristo. Yung kasuotang balat sa lumang tipan ay isang larawan ni Jesucristo sa bagong tipan. Parang ganito. Ito, yung kanilang ginawa. Own work. Di ba? Puno ng igos, dahon ng igos, pinagtagpi-tagpi nila, tapos sinakpan nila yung kanilang sarili. Pero ang kalaunan, hindi ito perpekto para mapagtakpan yung kanilang kahihiyan. Pero yun nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, gumawa siya o kumuha siya ng isang kasuotang balat. At ito po'y kumakatawan sa biyaya ng Diyos. Naintindihan po. Ano po mas maganda? Yung dahon ng igos o yung kasuotang balat? Siyempre yung ginawa ng Diyos. Naintindihan po. Ito rin po ay kumakatawan sa kalagayan natin. Yung Isaiah chapter 64 verse 6, ito po'y kumakatawan sa ating ginagawa para maligtas. Akala natin, sa dami-dami nating katwiran, nagiging maayos tayo sa harapan ng Diyos. Pero sabi po dito, kaming lahat ay nagaya ng isang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Yung puno ng igos, yung dahon ng puno ng igos, karumihan yun sa harapan ng Diyos. Kasi nga, yun ay ayon sa sigasig nila Adan at Eva, para mapagtakpan yung kanilang kahihiyan, yung kanilang kahubaran. Pero ang sabi ng Diyos, lahat ng katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Maruming kasuotan. Marumi. Kasi nga gawa ng tao, hindi perpekto. Naintindihan po. Pero yung gawa ng Diyos ay perpekto. Sabi dito sa Isaiah 61 verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sino po yung nagbihis ng damit ng kaligtasan? Yung Panginoon. Sino po yung nagbigay ng balabal ng katwiran? Yung Panginoon. Naintindihan po. Ito po yung kumakatawan kay Jesucristo. Siya yung damit ng kaligtasan at siya yung balabal ng katwiran. Naintindihan po. Yung sariling katwiran natin, para bang yung dahon ng puno ng igos. Pero sa harapan ng Diyos, karumihan. Naintindihan. Kaya ito po yung kumakatawan kay Jesucristo. Ito po yung God's grace, ibig sabihin. Yung biyaya ng Diyos. Na hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi tanging sa pamamagitan lang ni Jesucristo. Natakpan yung ating kahihiyan ng dugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Nabasa natin kanina, iniligtas na tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Naintindihan po. Kaya dun sa time na si Adan at Eva ay nakita niya na yung puno ng igos o yung dahon ng puno ng igos ay hindi sapat para sa kanila, hindi perpekto, naawa siya. Kaya gumawa siya ng isang paraan para takpan yung kanilang kahihiyan sa pamamagitan ng kasuotang balat. Naintindihan po. Yung leather garment na tinatawag. Ngayon, next. Ito naman po yung pangalawang shadow ni Jesus Christ sa lumang tipan. Ito po yung handog ni Abel. So, Genesis chapter 4, verse 3 hanggang 5. Pwede po pakibasa? 3 to 1.
kanyang handog. Subalit hindi niya pinahalagaan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagingit-ngit ang kanyang. So ito po yung isa ring shadow ni Jesus Christ ng lumang tipan. So pagkatapos po na si Adan at Eva ay pinalaya sa doon sa Garden of Eden, naglakbay sila, naging manlalakbay sila. Tapos kalaunan, habang tumatagal yung panahon, nagkaroon sila ng anak, si Cain at saka si Abel. Tapos itong dalawang anak niya, nagkaroon ng mind or puso na maghandog sa Panginoon. Kaso nga lang, isa lang yung tinanggap sa kanila. Kaninong handog yung pinahalaga ng Diyos? Sabi diyan, at pinahalaga ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Paano naman kay Cain? Ano po nangyari dun sa kanyang handog? Hindi niya pinahalagahan si Cain. Bakit? Ano ba yung pagkakaiba ng kanilang paghahandog? Sabi dito sa bandang itaas, sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa bunga ng mga lupa o mula sa mga bunga ng lupa. Kumbaga yung root crops, yung mga tanim-tanim. Naintindihan po? Pero naman si Abel, ano po yung dinala niya? Panganay ng kanyang kawan. Parang ganito. Yan. Dito po, para makuha mo yung mabuting bunga or mabuting root crops o yung pinakamaganda sa lahat ng bunga ng lupa, kailangan mo yung alagaan. Kailangan ka mag-effort para alagaan yan, linisan yan, diligan yan, ng lahat ng sa abot ng makakaya mo. Naintindihan po? Dito, dun sa bata o yung handog na dala-dala ni Abel, kailangan niya pakainin, alagaan. At yung pagkain naman yun, nung time na yun, given eh. Hindi naman niya kailangan magtanim para may pakain dyan. Maraming damo dun. Naintindihan po? Kaya, inaalagaan niya yan, pine-prepare niya para sa paghahandog sa Panginoon. Kaya umaasa siya na itong handog na ito ay ibibigay ko sa Panginoon. Ngayon, isa lang yung tinanggap. Kanino yung tinanggap? Kay Abel. So, ganun din sa harapan ng Diyos. Bakit si Abel yung tinanggap sa halip na si Cain? Hebreo chapter 11 verse 4. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Kaya mas pinahalagahan ng Diyos yung handog ni Abel ay dahil saan daw? Sa pananampalataya. Bakit? Nagkaroon na ba ng pananampalataya si Abel nung time na yun? Actually, meron po. Kanino po nanggaling yung pananampalataya niya? Kanino po? Kay Adan tsaka kay Eva. Tama po ba? Noon kinwento niya, alam mo ba anak, nung napahiwalay kami sa Diyos, nung kinain namin yung pinagbabawal na bunga, nag-try kami na pagtakpan yung aming kaubaran. Gumawa kami ng igos, ang puno ng igos, ang dahon. Akala namin okay eh. Ang ganda sana eh. Kaso nga lang, sabi ng Diyos, hindi yan maganda. Binigyan niya kami ng mas maganda na suot. Ito yung kasuotang balat. Yun yung napakinggan niyang kwento. Hindi pala sa pamamagitan ng gawa, natakpan yung kahubaran nila mama at saka ni papa. Naganda pala yung Diyos ng magandang kasuotan para sa kanila, para mapagtakpan. Kaya pala. Okay, sige. Ganon din yung gagawin ko. Sa pananampalataya, si Abel naghandog o nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Ano ba yung nilalaman ng handog ni Cain? Sariling effort. Tama po ba? Mag-aalaga ako ng mga root crops, magtatanim ako, didiligan ko, lilinisan ko, lalagyan ko ng mga pataba yung lupa para mas maganda yung tubo. Para kapag ready na, ihahandog ko ito sa Diyos. Pero ano sabi dito? Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Naintindihan po? So, yung kay Cain, yung ating sariling gawa. Di ba? Akala natin sa magagandang ginagawa natin para sa Diyos, pero hindi naman natin alam kung ano yung ginawa niya para sa atin. Akala natin tinatanggap yun ng Diyos. Akala natin nagkakaroon ng bilang sa harapan yun ng Diyos. Sa dinabi-nabi ng binibigay natin, malalaking halaga, ang gaganda ng pagsasakripisyo para sa Diyos.
pero hindi naman alam kung anong ginawa ng Diyos para sa kanya. Hindi alam kung anong kaligtasan. Tatanggapin ba ng Diyos yung ganong klaseng handog? Hindi rin po. Naintindihan po. Sa kabilang banda, si Abel nagtiwala dun sa napakinggan niya, dun sa kanyang mga magulang. Yun yung pananampalataya, di ba? Yung pananampalataya na gagaling sa paikinig. Tama po ba? Kaya nagkaroon ng pananampalataya si Abel ay dahil dun sa napakinggan niya dun sa kanyang tatay at nanay. Naintindihan po. Pero yung ibang mga tao, masigasig, ang daming ginagawa. Akala nila tatanggapin sila sa langit. Balikan po natin yung kwento po na ito sa Mateo chapter 7 verse 21. Sabi dito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Meron makakapasok, pero hindi daw lahat. At yung makakapasok, kailangan nilang ganapin yung kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, ano ba yung kalooban ng aking Ama na nasa langit? Sabi sa Biblia sa John chapter 6 verse 40, ito po yung buhay na walang hanggan. Ito yung kalooban niya. Na magkaroon ng buhay na walang hanggan yung mga tao. Naintindihan? Pero yung mga tao, sa verse 22, ang dami nilang ginawa. Ano po yung isa sa mga ginawa nila? Nangangpopropesiya sa pangalan ng Panginoon. Nagpapalayas sa mga demonyo sa pangalan ng Panginoon. At sa pangalan ng Panginoon, gumawa sila ng maraming mga gawang makapangyarihan. Akala nila, yun yung paraan sa pagpasok sa langit. Pero pagharap nila, dun sa langit, dun sa entrance ng heaven, ano po yung sabi sa kanila ng Diyos? Verse 23, pwede po pakibasa? 3 to 1. Hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin. Bakit ganun yung naging reaksyon ni Jesus? Bakit ganun yung naging reaksyon ng Diyos? Ang dami nilang ginawa. Tama po ba? Maganda. Nangaral, nagpalayas ang demonyo, gumawa ng maraming mga gawang makapangyarihan. Maganda. Kaso nga lang, sa paningin ng tao. Pero sa paningin ng Diyos, ano po yung kailangan nilang gawin? Ganapin kung ano yung kalooban ng Ama na nasa langit. Ano po yung kalooban niya? Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan? Kaso nga lang, mali yung kanilang sigasig. Hindi natin mapapantayan yung sigasig nila. Pero, sa harapan ng Diyos, yung sigasig nila, tinanggap ba? Hindi po. Anong sabi ho? Hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Naintindihan? Bakit? Hindi nila naganap yung kalooban ng Ama na nasa langit para makapasok sa kaharian ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nga sabi sa Roma chapter 10 verse 2, ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman. Okay naman yung sigasig walang problema. Kaso nga lang, kung hindi yun ayon sa kaalaman na nakalagay sa Biblia kung ano yung paraan ng kaligtasan, nagiging mali ito. Naintindihan po. Nagiging baliwala. Naintindihan? Okay yung sigasig, walang problema. Pero kung hindi naman yun ayon sa kaalaman ng kaligtasan dito sa Biblia, hindi po yun pwede. Naintindihan? Kaya yung ginagawa ng mga tao, yung sigasig nila para maligtas, hindi po pwede. Hindi uubra. Tanging sa pamamagitan lang ni Yeso Kristo. Naintindihan po? Tanging lang sa pamamagitan ng ginawa niya, merong kaligtasan. Naintindihan? Next. Kordero ng Pasko. So ito po yung isa sa mga shadow din ni Jesus Christ noong unang panahon, sa lumang tipan. So ano po yung tungkol sa Kordero ng Pasko? Nakalagay po yan sa Exodus chapter 11. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Sa lupain ng Ehipto ay mamamatay mula sa panganay ng Faraon na nakaupo sa kanyang trono hanggang sa panganay ng aliping babaeng nasa likuran ng gilingan at ang lahat ng mga panganay ng mga hayop. So ito nga, nung yung mga Israelita ay naging alipin sa Egypt sa loob ng 400 years. Dahil nga sa sobrang hirap na ng kanilang kalagayan, sa sobrang hirap na ng kanilang sitwasyon, humingi sila ng tulong sa Diyos. Pero alam natin, yun nga, sa umpisa, hindi kaagad sila nakapunta, di ba? Hindi kaagad sila nakaalis. Umabot pa ng Siyam na salot bago magbago yung puso ni Faraon noong time na yon. At nung dumating yung pang-10 salot, ito na po yun, yung ika-10 salot, na mamamatay lahat ng panganay. Naintindihan po? So pag
kung hindi nila susundin kung ano yung utos ng Diyos na yung mga Israelita ay palabasin, mapapahamak sila lahat. Tama po ba? Kasi nga merong hatol eh. Pero yung Diyos, para maipakita yung pag-ibig niya sa mga Israelita para hindi sila madamay dun sa pagkawasak dun sa Egypt, gumawa siya ng isang paraan. Nakalagay po yun sa Exodus chapter 12 verse 3. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Ayon sa mga sambahayan ng kani-kanilang mga ninuno, isang kordero sa bawat. So yun nga, meron ng warning. Kapag itong lupain na ito, papatayin ko yung lahat ng panganay. Pero para maligtas yung mga Israelita, hindi sila masama dun sa paggawasak. Sabi ng Diyos, mag-prepare kayo ng isang kordero. Isang kordero sa bawat sambahayan. Naintindihan po? Ito po yung pagpapakita ng utos ng Diyos na kailangan na nilang sundin. At sabi sa verse 5 hanggang 7, sabi dito sa may bandang ibaba, kulay pula, pag nakapag-prepare na sila ng kordero na hayop, papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel ang kanilang kordero sa paglubog ng araw. Pagkatapos, kukuha sila ng dugo at ilalagay sa dalawang haligi ng pinto sa itaas ng pintuan sa mga bahay ng kanilang kakainan. So yun nga, nag-prepare sila ng hayop. Tapos, sabi ng Diyos, sa paglubog ng araw, papatayin nyo yan. Tapos, yung dugo niyan, kukunin ninyo. Lalagay ninyo sa pinto at sa itaas ng pintuan. So yung hamba, lalagyan nila. Naintindihan po? Kapag daw nakita ng Diyos yun, sabi sa Exodus chapter 12 verse 30, kapag nakita ang dugo, lalampasan ko kayo at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain ng Ehipto. So yun nga, yung mga Israelita ay inutusan ng Diyos na mag-prepare ng handog, yung isang kordero. Tapos, sa paglubog ng araw, papatayin yun, kukuha sila ng dugo, ipapahay dun sa pinto, tapos dun sa doorpost, dun sa haligi. Naintindihan po? Tapos, kapag dumating daw yung mamumuksa ng panganay, kapag nakita niya yung dugo, lalampasan sila. Pero pag hindi niya nakita yung dugo, ano pa mangyayari dun sa bahay na yon? Papatayin yung panganay. Naintindihan po? Kaya ito po yung instruction ng Diyos para sa mga Israelita para hindi sila madamay dun sa pagkawasak dun sa Egypt noong time po na ito. Verse 23, sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay daraan upang patayin ang mga Ehipsyo. Pagkakita niya ng dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, lalampasan ng Panginoon ang pintong iyon at hindi niya hahayaang pumasok ang mamumuksa sa inyong mga bahay upang patayin kayo. So malinaw yung instruction sa kanila. Mag-prepare sila ng hayop, papatayin nila, kukunin nila yung dugo, tapos ilalagay sa pintuan, tapos sa haligi ng pintuan. Parang ganito. Naintindihan po? So ito po yung isa sa shadow ni Jesus Christ noong time po na ito. Sabi niya, kapag nakita ko yung dugo, lalampasan ko kayo. Pag hindi nakita yung dugo, papatayin yung nasa loob. Ngayon, ito pong kordero na Paskwa, ito po'y kumakatawan din kay Jesucristo sa New Testament. Sabi sa unang Korinto chapter 5 verse 7, sapagkat si Kristo ang kordero ng ating Paskwa ay naialay na. So nung lumang tipan, dugo ng hayop yung kailangan nilang ilagay dun sa pinto para hindi sila mawasak. Naintindihan po? Sa panahon po natin ngayon, para hindi mawasak yung tao sa impyerno, kailangan nilang panampalatayanan yung dugo ni Jesucristo. Naintindihan po? Naintindihan? Kaya nga, si Jesucristo yung kordero ng ating Paskwa. Ibig sabihin ng Paskwa, Passover, lalampasan. Naintindihan? Yun po si Jesucristo, naialay na. Yun ay binigay o ipinlano ng Diyos para kung sino man yung maniniwala dun sa kanyang dugo, magkakaroon sila ng kaligtasan. Sabi sa Isaiah 53 verse 5, sabi dito, verse 7, siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayunmay, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. So sino po ito? Sino po yung ginawang kordero na dinadala sa katayan?
Sino po yung tupa sa harapan ng manggugupit? Si Jesus. Kahit na alam niya na siya ay dadalhin sa katayan, kahit na alam niya na siya ay masusugatan, kahit na alam niya na siya ay masasaktan, pero hindi niya binukay yung kanyang bibig. Bakit? Kasi ito po ay pagpapakita ng pagsunod ng Diyos para sa kalooban ng Ama dun sa langit. Kailangan niyang pumarito sa sanlibutan para mailigtas yung mga tao. Yun yung purpose niya. Naintindihan po. Yun nga, kung gagawin ng mga Israelita na maglagay ng dugo ng kordero sa kanilang pinto at dun sa haligi ng pinto, dun sa hamba, lalampasan sila. Naintindihan po. Pero para mas maintindihan po natin, parang ganito. Yung number 1, alam na nila yung utos, napakinggan nila. Pero sabi nila, parang kadiri naman yung dugo. Lalagyan ko nga mga bulaklak para mabango. So yan, naglagay siya. Tapos naman yung bahay number 2, parang hindi maganda rin yung dugo eh. Ito, parang dugo lang naman, kulay dugo rin naman to. Naglagay siya ng ketchup. Doon sa number 3, pangit yung dugo talaga, hindi maganda eh. Ito, meron ako mga hiyas, meron ako mga jewels. Mga bato, mamahaling bato. So, nilagay niya sa pinto. Tapos dun sa pang-4, sabi ng Diyos, maganda daw ng toro o ng kordero. Tapos papatayin, tapos kukunin yung dugo, ilalagay dun sa pinto, tsaka dun sa haligi ng pinto. Hindi ko alam kung bakit ganun, pero yun yung sinabi ng Diyos eh. Sige, gagawin ko. Sa kanilang 4, sino po yung lalampasan ng mamumuksa? Saan po? Pang-4. Bakit? Bakit po? Dahil yun yung ginamit niya sa pintuan niya. Bakit po siya nilampasan? Bakit? Kasi may instruction yung Diyos at sinunod niya. Pinanampalatayanan niya yung sinabi ng Diyos. Naintindihan po? Hindi naman nila alam kung bakit kailangan yung dugo nung time na yan. Tama ba? Pero instruction ng Diyos yun eh. Hindi nila pinaira yung sarili nilang idea. Hindi nila pinaira yung sarili nilang sigasig. Ito, grabe ito, di ba? Yung number 1, imagine po ninyo, magugupit pa siya ng mga bulaklak, tapos didikitan pa niya, isa-isa. Yun ay sigasig niya. Tama po ba? Pero hindi naman yun ayon sa kalooban ng Diyos. Doon sa number 2, sariling diskarte pa rin. Mukhang dugo, pero hindi yung tunay na dugo. Tama po ba? Doon sa number 3, ito talaga grabe. Grabe yung offering niya, di ba? Siguro, tinago-tago niya yung mga alahas na ito eh. Pinarepera niya ng mahabang panahon para magkaroon siya ng ganyang klaseng mga alahas. Pero yun nga, nung dumating yung time na nag-utos yung Diyos na maglagay ng kordero o dugo ng kordero dun sa pintuan, naisip niya, ay, yung mga alahas ko na lang na tinago. Maganda yun eh. Makukulay. Pero yun nga, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Sa pananampalataya, yung mga tao naglagay nung dugo dun sa kanilang pintuan tsaka dun sa kanilang haligi, sila yung naligtas. Naintindihan po. Sa pananampalataya. Saan ba sila nananampalataya? Sa sinabi ng Diyos. Naintindihan po. Kung sinabi ng Diyos, ito po yung paraan para sila ay malampasan ng pamumuksa, yun yung kailangan nilang gawin. Yun yung kailangan nilang paniwalaan. Naintindihan po. Pero yung mga tao sa panahon po natin ngayon, gumagawa ng sariling diskarte para sa kaligtasan. Gumagawa sila ng sarili nilang idea para sa kaligtasan. Nakalagay na nga tanging si Jesucristo nga lang yung ibinigay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Tapos yung iba, nagsisikap pa rin na gumawa. Naintindihan po. Naintindihan? Yun po yung paniniwala at pananampalataya tanging sa sinabi lang ng Biblia. Naintindihan po. Yun po yung kaya po nailigtas yung mga Israelita kasi nga nanampalataya sila doon sa sinabi ng Diyos. Bigyan ko po ay na isa pang example. Meron pong 4 na bahay, katulad kanina. Yung number 1, si kuya number 1, marami siyang kasalanan. Siguro isa sa mga tulisan ito, nung time na ito, dun sa Egypt.
Pero naglagay siya ng dugo, ng kordero, yung dugo ng kordero doon sa kanyang pinto at doon sa kanyang haligi. Tapos sa number 2 naman, hindi maganda yung itsura niya, pangit. Pero naglagay siya ng dugo ng kordero doon sa kanyang pinto, doon sa haligi ng pinto. Tapos number 3, mahirap lang. Asin dukha. Yabahay lang siya, yun na lang yung kanyang pagmamayari. Pero naglagay din siya ng dugo ng hayop doon sa kanyang pinto, naglagay din siya doon sa kanyang, doon sa hamba. Doon sa number 4 naman, hindi siya nakapag-aral. As in talagang no read, no write. Talaga, wala. Pero naglagay din siya ng dugo doon sa dugo ng kordero doon sa kanyang pinto at doon sa haligi. Ngayon itong tanong, sa kanilang 4, sino yung lalampasan? Sino po? Lahat. Bakit? Dahil naglagay sila nung dugo. Sinunod nila kung ano inuutos ng Diyos. Naintindihan po. Yung kaligtasan ganun din. Hindi nakatingin si Jesus sa estado ng buhay. Hindi si Jesus nakatingin sa itsura o sa panlabas na anyo para iligtas. Hindi rin si Jesus nakatingin sa estado natin sa lipunan. Kung mayaman, mahirap, dukha, or may mana, ganyan, wala. Hindi siya nakatingin doon. At ganoon din, hindi siya nakatingin lalo sa intellectual na idea ng isang tao. Naintindihan po. Kung sino yung susunod, kung sino yung tutupad sa kanyang utos, sino yung mananampalataya sa inutos ng Diyos, regardless ng kanilang sitwasyon, sa kanilang pamumuhay, sila'y maliligtas. Naintindihan po. Naintindihan? Ngayon, imagine natin, kung si number 4 lang yung ililigtas, dapat lahat tayo may ipipresent sa Diyos na diploma. Kung ililigtas lang pala ng Diyos yung mga nakapagtapos sa pag-aaral, paano yun sa mga hindi? Paano naman kung yung kaligtasan ay ayon sa estado mo sa buhay? Kailangan mayaman ka. Paano naman dun sa mga mahihirap? Hindi na sila pwede maligtas? Paano naman dun sa mga pangit? Kung ililigtas na ng Diyos yung mga pogi at maganda, paano tayo? Wala nang chance. Yung Diyos po, ibinigay niya yung kaligtasan para sa lahat. Di ba sabi niya, na nagdanaisan lahat ang tao ay maligtas. Hindi siya nakatingin sa estado ng buhay, sa itsura, sa panlabas, o kung ano mga achievement. Kung sino yung mananampalataya kay Jesus, maliligtas. Naintindihan po. Kung sino yung mananampalataya dun sa dugo niya, na naglilinis sa lahat ng kasalanan, maliligtas siya. Naintindihan po. Ito po yung lumalarawan or anino ni Jesus Christ sa Lumang Tipan. Ito po yung Passover Lamb. Okay? Next. Isa pa pong shadow ni Jesus Christ sa Lumang Tipan. Ito po yung ahas sa tanso. So yung ahas sa tanso, ito po isang noong unang panahon ay ginawang paraan ng Diyos para sa mga Israelita at para sila ay hindi mapuksa dahil nga sa mga pagrereklamo nila. Tignan po natin yung konting background. Basahin po natin dito po sa mga bilang chapter 21 verse 5 hanggang 6. 3 to 1. Pagkatapos, ang Panginoon ay nagsugo ng mga makamandag na ahas sa mga taong bayan at tinuklaw ang mga ito, ang mga tao. Diya't marami. So yun nga, dahil sa kanilang pagrereklamo, nung nakalabas sila sa Egypt, nang lalakbay na sila sa ilang, nagsasawa na sila o nasusuya na sila dun sa pagkain binibigay sa kanila ng Diyos, yung mana. Ayaw na nila nun. Tapos nagreklamo sila sa Diyos. Bakit mo kami niyawan mula sa Egypto tapos para lang patayin dito sa ilang? Pero alam natin, dahil nga sa pagreklamo nila, pinarasahan sila ng Diyos. Kaya nga nagpadala yung Diyos ng makamandag na ahas. Naintindihan po. At yung mga natuklaw, talagang matutuluyan sila kung hindi sila mabibigyan ng gamot. Naintindihan po. Dito po sa incident na ito, para ipakita yung pag-ibig ng Diyos, para rin sa mga Israelita, sabi dito sa verse 8 hanggang 9, babasahin ko po. At sinabi ng Panginoon kay Moises, gumawa ka ng isang makamandag
makamandag na ahas at ipatong mo ito sa isang tikin. At bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. Kaya si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At kapag may nakagat ng ahas at tumingin ang taong bayan, tumingin ang taong iyon sa ahas sa tanso ay mabubuhay. So yun nga, meron mga nakagat nung time na yon. At talagang kung hindi sila mabibigyan ng gamot or hindi sila mabibigyan ng lunas, mamamatay sila. Pero imaginein po ninyo, nung time na yun, nasa ilang sila. Wala pong ospital dun. Naintindihan po? Immediately, oras lang yung bibilangin o baka nga minuto lang eh. Pag hindi sila nabigyan ng gamot, nung time na yun, mamamatay sila lahat. Naintindihan po? Pero nga, para maipakita ng Diyos yung pag-ibig niya sa mga Israelita, gumawa siya ng isang paraan. Iniutos ng Diyos kay Moises na magpatong ng isang makamandag na ahas sa isang tikin, sa isang parang poste. At kung sino daw yung nakagat ng ahas, yung makamandag na ahas, kapag tumingin siya dun sa ahas sa tanso, gagaling siya. Naintindihan po? Parang ganito. Yun po yung paraan na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Tama po ba? Pero imagine natin, nung time na yun, may mga Israelita na hindi pa rin naniniwala sa salita ng Diyos. Isip nila, hindi ito, may mga dawan dito. Mabuting bisa ito para sa mga poison or dun sa mga kamandag ng ahas. Okay na to, papahid ko na lang. Gagaling siya o hindi? Sino yung gagaling? Kung sino yung titingin dun sa tikin, dun sa tanso na nakakabit dun sa tikin. Naintindihan po? Dun sa time na ito, kailangan nilang panampalatayanan na yun yung object ng magliligtas sa kanila. Naintindihan po? Hindi dun sa mga sarili nilang gawa o sarili nilang idea. Hindi sa sarili nilang paraan o sa sarili nilang diskarte. Maliligtas sila base sa sinabi ng Diyos. Naintindihan po? Familiar po yung hugis na ito? Yung ahas na may krus? Familiar? Saan nyo po nakikita yan? Sa? Sa medicine, di ba? Mercury? Di ba? Sa mercury drug, meron pong ganyan na image. Tama po ba? Yung iba, sinasabi na para daw maligtas or gumaling sa isang sakit, yan, kailangan yan. Kailangan yung ahas sa tanso. Pero sa panahon po natin ngayon, hindi yan kailangan. Naintindihan po. Noong time na yun, para lang sila ay mapagaling sa kanilang sakit or sa kanilang karamdaman, sa nakagat ng ahas. Pinahintulutan niya ng Diyos. Naintindihan po. Pero hindi na yan yung paraan para maligtas tayo sa panahon po natin ngayon. Merong gamot eh. Naintindihan po. Meron ng mga developed na gamot para sa physical na karamdaman. Pero paano naman dun sa spiritual na karamdaman? Kailangan pa ba yan? Kailangan pa ba yung sa tanso na nakabitin sa tikin? Kailangan pa ba? Hindi na. Pero yung mga tao sa panahon po natin ngayon, umaasa pa rin sa mga images o sa mga larawang inanyuan ng mga tao. Nakakala nila, yan yung makapagliligtas sa kanila. Pero para sa kaligtasan ng kaluluwa, tanging si Jesus lang. Yung balat, yung kasuotang balat, lumalarawan po kay Jesucristo. Yung sa handog ni Abel, naglalarawan din po ito sa pananampalataya dun sa ginawa ni Jesucristo. Dun sa Passover Lamb, ito rin po ay kumakatawan sa pagtitiwala dun sa sinabi ng Diyos o yung utos ng Diyos. Ganon din, yung sa tanso na ibinitin sa isang tikin na kung sino man yung titingin at magtitiwala doon sa sinabi ng Diyos, lahat po ay sila ay gagaling. Naintindihan po. Dito po, yung kasuotang balat, hindi po yung naging mabisa para sa kanila. Wala namang silbi yan, yung kasuotang balat na yan eh. Pero dahil nga yan yung sinabi ng Diyos, nagkakaroon ng bisa. Naintindihan po.
Dahil sa sinabi ng Diyos, yung kordero ng Pasko, kung maglalagay sila ng dugo, maliligtas sila. Ganun din, nagkabisa. Ito pong sa tanso na ito, dun sa tikin, dahil sa sinabi ng Diyos. Naintindihan po? Dahil sa sinabi ng Diyos. Doon po dapat tayo magtiwala sa sinabi niya. Hindi sa sarili nating gawa, sa sarili nating ideya, kundi tanging sa pamamagitan ng sinabi ng Diyos. Naintindihan po? Sa lumang tipan, ibinigay din po sa kanila yung batas ng pagtubos. Napag-aralan po natin ito sa last session. Tama po ba? Para mailipat yung kasalanan, kailangan nilang gawin yung batas ng pagtubos. So ginagawa nila ito, hindi dahil lang sa kakayahan nila, kundi dahil sa sinabi ng Diyos. Naintindihan po? Dahil sa sinabi ng Diyos, nagkakabisa yung mga bagay na sinasabi niya. Naintindihan? Imagine po ninyo, ito hindi ko talaga maintindihan dati. Paano malilipat yung kasalanan dun sa hayop? Tama ba? Naisip niyo po, paano malilipat yun? Hayop naman yun eh. Hindi ko naman nakikita na may lumilipat, ganyan. Diba? Pero dahil sa sinabi ng Diyos, nagkakatotoo. Naintindihan po. Nung sinabi niya na may lilipat yung kasalanan niyo dun sa hayop, yun yung papatayin, sa halip na kayo yung dapat na mamatay, kapag ipiniharap niyo sa akin yung dugo, hindi ko kayo pupuksain. Naintindihan po. Dahil sa sinabi ng Diyos. Lahat po ng ito ay kumakatawan kay Jesucristo. Naintindihan? Lahat po ng ito ay nagpapakita sa lumang tipan pa lang, ipinapakita na o ipinapakilala na o nire-ready na si Jesus Christ para sa bagong tipan. Naintindihan po? Naintindihan po? Sa New Testament, na isa katuparan si Jesucristo bilang kasuotang balat, bilang handog ni Cain, ni Abel, bilang kordero ng Pasko, bilang ahas na tikin, at yung mga hayop na pinaglilipatan ng kasalanan noong unang panahon para sa mga Israelita. Lahat yun ay shadow ni Jesus Christ. Naintindihan po? Lahat yun ay nagkatotoo dahil sa sinabi ng Diyos. Naintindihan po? Kaya nga kailangan natin malaman sa Biblia. Kailangan natin pag-aralan dito po sa Biblia. Kailangan natin alamin kung ano yung nakalagay sa Biblia. Hindi lang dapat basta alamin, kung dapat paniwalaan natin na ito yung sinabi ng Diyos. Naintindihan po? Magkakabisa yung dugo ni Jesucristo dun sa mga taong nananampalataya sa kanyang dugo. Naintindihan? Lahat po ng ito ay shadow ni Jesus Christ sa lumang tipan. Bigyan ko po kayo ng isang illustration. Meron pong isang anak or isang bata o isang adult na mayroong utang na 1 million. Kung hindi niya mababayaran ito on time, makukulong siya. Naintindihan? So ito po yung kondisyon. Kapag hindi nabayaran yung 1 million, makukulong. Naintindihan? So ito po yung malinaw na panuntunan na kung hindi mo babayaran or hindi mo mababayaran, ikukulong ka. Naintindihan? Pero mabuti na lang si tatay, yung tatay niya, nakapag-save, tabi ng kaunting budget, umabot ng 1 million. Sabi niya, anak, meron ako na itabi. Para hindi ka makulong, para hindi ka magdusa dun sa kulungan, bibigay ko sa iyo yung 1 million ko. Tapos bayaran mo yung pinagkakautangan mo. Kapag nabayaran na niya, makukulong pa siya? Makukulong pa? Hindi na, di ba? Na-meet na yung kondisyon. Naintindihan po? Kasi bayad na. Pagkatapos po nito, para patunayan or para mapanatili yung kasunduan nila, si tatay nagbigay ng resibo. Anak, ito yung resibo na nabayaran ko na talaga yung utang mo. Si anak, malulungkot pa ba? Ano po yung dapat na maging reaksyon niya? Naintindihan po? Masaya na, tama po ba? Kasi nabayaran na yung utang niya. Hindi na siya makukulong. Naintindihan po? Sino po yung nagbayad ng utang niya? Siya, wala siyang kakayahan. Pero gumawa ng paraan yung tatay niya para mabayaran yung utang niya. Naintindihan po? Swerte nga nitong bata na ito, yung tatay niya may 1 million eh. Tama ba? Dahil nga sa pag-ibig niya dun sa kanyang anak, ayaw niya na makulong, ayaw niya na mapahamak. Kaya gumawa siya ng paraan para bayaran yung kanyang utang. Ganon din po. Tayo, bilang makasalanan, hindi tayo makawala sa kasalanan.
At dahil sa kasalanan na ito, karapat-dapat tayo sa kaparusahan sa impyerno. Tama po ba? Ito po yung bago yung kalagayan natin dati. Naintindihan po? Pero dahil nga sa ginawa ni Jesus dun sa krus, nabayaran yung kasalanan. Naintindihan po? Nabayaran ba niya o hindi? Sabi kanina, tinubos mula sa kasamaan. Mula sa lahat ng kasamaan. Yun yung ginawa ni Jesus para sa akin. Kaya ano po yung magiging initial reaction natin? Malungkot o masaya na? Masaya. Naintindihan po. Hindi dahil tayo yung gumawa, kundi may gumawa nito para sa atin. Naintindihan po. Kung tayo lang, wala tayong kakayahan para alisin yung kasalanan. Tama po ba? Kakamatayan na lang natin yun actually. Magdudusahan na lang natin yun dun sa impyerno. Pero dahil sa habag, pag-ibig, awa ng Diyos para sa atin, ibinigay niya yung kanyang sarili para hindi na tayo mapahamak. Naintindihan po? Yun po yung pag-ibig. At nagbigay siya ng resibo para sa atin. Si Jesus wala na dito. Tama po ba? Pero hanggang ngayon nagkakabisa yung kanyang salita dahil may Biblia. Naintindihan po? Dahil dito. Kahit na wala si Jesus dito, pero nakalagay yung confirmation na natupad na, may buhay na walang hanggan, hindi na mawapahamak. Lahat yun nakalagay dito sa Biblia. At ito yung resibo natin para sa kaligtasan. Kaya nga secure yung kaligtasan natin, kailanman hindi mawawala. Naintindihan po? Yun po yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Natubos na. Tubos na ba? Hindi pa. Natubos na. Dahil sa ginawa ng Diyos para sa atin. Galatia chapter 3 verse 13, pwede po pakibasa, 3 to 1. Sabi dito, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para kanino? Para sa atin. Siya yung naging sumpa. Sabi niya, no? Sumpain ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. Sumpa po yun dun sa krus. Pero para hindi na tayo yung magpasan nung sumpa na yun, si Jesucristo yung nagpasan nung sumpa na yun para sa atin. Naintindihan po. Roma chapter 5 verse 8, sabi dito, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yun po yung pag-ibig niya. Naintindihan po. Actually, kaya naman tayong iligtas o kaya naman i-create ng Diyos yung lahat ng bagay dito sa mundo sa pamamagitan ng kanyang salita. Tama po ba? Nung sinabi niya na sa Genesis chapter 1, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Nung sinabi niya na magkaroon ng tubig, dagat, nagkaroon. Sa pamamagitan ng kanyang salita, makapangyarihan. Ito ay, kapag may sinabi siya, nangyayari talaga. Pero para sa kaligtasan, para mapatunayan ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, hindi siya lang siya nagsalita. Siya mismo yung gumawa. Naintindihan po? Sabi doon, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Naintindihan po? Para patunayan yung pag-ibig niya sa atin, siya mismo yung namatay para sa atin. Hindi lang niya sinabi, hindi lang niya sinulat, siya mismo yung tumupad. Naintindihan po? Yun si Jesus. Yun yung kaligtasan na ginawa ni Jesus. Naintindihan po? Naintindihan? So ito po yung mga larawan ng kaligtasan ng Old Testament. Okay? Kaya nga, kung babasahin po natin sa Biblia, meron po maraming mga propesya tungkol kay Jesus Christ sa Old Testament. Naintindihan po? Siya yung kordero, siya yung ahas sa tanso, siya yung handog ni Abel, siya yung balat na kasuotang balat. Lahat po yung kumakatawan kay Jesucristo. Naintindihan po? Para i-prepare si Jesus Christ sa bagong tipan. Naintindihan po? So, ligtas na po ba? Sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang dugo, meron ng kaligtasan? Ito po yung kailangan natin panghawakan. Tanging sa pamamagitan lang niya, may kaligtasan. Naintindihan po? Ngayon, pagkatapos na naligtas, anong next? Dito ngayon papasok yung pamumuhay natin bilang anak ng Diyos. Sinabi sa Biblia na kung sino yung nananampalataya, may kaligtasan. Hindi lang yun, may bonus pa. Kung sino yung nananampalataya sa dugo ng Panginoong Jesucristo, wala ng kasalanan, ngayon meron ng karapatan na maging mga anak ng Diyos.
1 chapter 1 verse 12 hanggang 13. Pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya kung sino daw yung nanampalataya, pinagkalooban sila ngayon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya nga, kung sino yung nanampalataya, naging anak ng Diyos. Ako'y nananampalataya sa dugo ng Panginoong Jesucristo, naging anak ng Diyos. Kayo po, nananampalataya dun sa dugo ng Panginoong Jesucristo? Opo. Kaya naging anak. Ngayon, ako'y anak, kayo'y anak. Ano yung ugnayan natin sa isa't isa? Brothers and sisters. Kaya mayroong tawagan na brothers and sisters sa church. Naintindihan po. Ngayon sa panahon kasi natin ngayon, bro, sis, pero hindi naman nila alam kung ano yung ugnayan nila sa isa't isa. Hindi nila alam kung ano yung kaligtasan. Tinatawag nila yung isa't isa na brothers and sisters. Pwede po ba yun? Hindi kasi nila alam kung ano yung tunay na ibig sabihin ng brothers and sisters. Yung brothers and sisters in Christ, binibigay lang yung karapatan na yun dun sa mga nanampalataya. Naintindihan po. Kung hindi ka nanampalataya, hindi ka pwedeng tawaging anak ng Diyos. Kung hindi ka naligtas, kaaway ka pa rin ng Diyos. Tama po ba? Pero, kung ikaw ay nananampalataya sa dugo ng Panginoong Jesucristo, pinagkalooban ka ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Naintindihan? Napakaganda pong privilege nito. Sabi dyan, no? Pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Naintindihan? Sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, ngayon na tayo ay anak ng Diyos, hindi lang tayo basta naging anak. Ngayon, tayo ay bagong nilalang. Kaya't kung sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging luma o bago? Sabi dyan, bago. Kung sino daw yung nanampalataya, kung sino daw yung na kay Kristo, ibig sabihin, kung sino daw yung naging anak ng Diyos, siya ay bagong nilalang. Yung lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya nga, meron tayong tinatawag ngayon na panibagong buhay bilang anak ng Diyos. Naintindihan po? Ang tawag po doon, Christian life. Noon, nakala natin nagki-Christian life na tayo eh. Akala natin yung pagsisimba, pagbabasa, pagbibigay, okay na sa harapan ng Diyos, Christian life na. Magsisimula lang yung bagong buhay, magsisimula lang yung karapatan na yun kung ikaw ay naligtas. Naintindihan po? At ngayon, bilang anak ng Diyos, bilang bagong nilalang, nilagay niya tayo ngayon dito sa iglesia o church. Sabi sa Efeso chapter 2, chapter 2 verse 19, pwede po pakibasa? 3, 2, 1. Ito po yung tunay na kahulugan ng church. Yung ibang tao, iniisip kasi yung church, merong gusali, tapos may cross. Kung sino daw yung umaattend doon, member na ng church. Attendees na ng church. Pero sabi po dito, mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Pwede bang maging mamamayan ng mga banal, yung isang gusali? Pwede ba natin tawagin yung building na to ay banal? Pwede ba? Sino po yung tinatawag na banal? Sino po yung tinatawag na mamamayan ng mga banal? Yung building o yung tao? Yung tao. Tama po ba? Hindi mamamatay si Jesus para sa isang gusali. Hindi niya ibibigay yung kanyang sarili para lang sa building. Kanina, di ba? Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin, para sa akin. Naintindihan? Kung sino yung mananampalataya doon, sila'y kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ito po yung tunay na church. Naintindihan? Inilagay niya tayo dito bilang mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Ito po yung bago nating sitwasyon sa harapan ng Diyos. Para mas maintindihan po natin yung church, nakalagay po dito, sa Gawa chapter 20 verse 28, sa may bandang ibaba, ang iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sariling dugo.
Kaya nasabi ko kanina, ihahandog ba ng Diyos yung kanyang sarili para sa isang building? Hindi. Sabi dyan, no? Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Purchased by His own blood. Hindi yung building. Yung mga tao. Naintindihan po. Yung mga tao na nanampalataya sa Kanya, sila naging kabilang sa iglesia ng Diyos. Naintindihan po. Yun po yung tunay na ibig sabihin ng church. At sabi dito sa Gawa chapter 16 verse 5, kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at tatagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Kung yung church ay building, applicable ba na yung building lumalakas sa pananampalataya? Pwede po ba? Hindi, di ba? Sino yung lumalakas sa pananampalataya? Yung mga tao. Naintindihan po? Kaya yung iglesia ng Diyos ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan. Naintindihan po? Hindi po building yung nadagdagan, kundi yung mga taong naliligtas. Ayun, no? Ang kanilang bilang araw-araw. At nadagdagan yung kanilang bilang araw-araw. Naintindihan po? Naintindihan? Yun po yung ibig sabihin ng church or iglesia dito po sa Biblia. Sa ibang salin, so sa ibang language, yung iglesia ay ibig sabihin ay yung mga taong inihiwalay mula sa masamang mundo. Ito po yung church. Ito po tayo. Tayo yung mga taong inihiwalay mula sa masamang mundong ito. Ito po yung sa sanlibutan. Tayo inihiwalay bilang maging sambahayan ng Diyos, mga banal sa harapan ng Diyos. Yun po tayo sa harapan ng Diyos. Naintindihan po? Ngayon, na tayo anak ng Diyos. Naging kaanib ng sambahayan ng Diyos, yung church, yung tunay na church. At ngayon, anong gagawin natin sa loob ng church o dito sa loob ng sambahayan ng Diyos? Gawa chapter 2 verse 42, nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ito po yung lumalarawan sa sinaunang church ng unang panahon. At ngayon rin po, ito po yung ginagawa natin sa Christian life naman natin sa present time. Sabi dyan, nanatili sila sa turo ng mga apostol. Una. Pangalawa, pagsasama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa panalangin. Naintindihan po? So itong tatlong bagay na ito po yung ginagawa natin sa loob ng church. Ito po yung ginagawa natin sa personal Christian life natin bilang kabahagi ng church. Naintindihan? Nananatili tayo sa turo ng mga apostol? Hindi po. Dito po sa Biblia. Ano po yung tinuturo ng mga apostol? Siyempre, yung words of God. Ganun din. Dito po sa ating church. Yes, may nagtuturo, mayroong speaker. Pero ang pinag-aaralan natin at ang tututunan natin, hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Doon sila nanatili. Sorry. Nanatili sila sa turo ng mga apostol. Naintindihan po? Ngayon, ano po ibig sabihin ng pananatili? Sabi sa John chapter 15 verse 3, pwede po pakibasa, 3 to 1. Kaya nga, ganyan po yung pagkakasabi. Kasi, hindi ka pwedeng manatili sa Diyos kung hindi ka malinis. Naintindihan? Kasi alam natin na yung Diyos ay banal. Yung Diyos ay 100% na liwanag. Hindi pwedeng lumapit sa Kanya kung ano man sinong dilim at ano mang kasalanan, maski na kaunti. Naintindihan po? Kaya nga, sinabi niya, kayo malilinis na. Anong next? Kayo manatili sa akin. Yung mga malilinis na, yung tinubos na sa kanilang mga kasalanan, yung nalinis na sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, kayo malilinis na. Tayo malilinis na. Naintindihan? Hindi po sa harapan ng tao, may kita pa rin nila yung kahinaan natin, may kita pa rin nila yung kasalanan natin. Pero sa harapan ng Diyos, tayo malilinis. Naintindihan po? Paano naging malinis? Dahil ba sa sarili natin gawa? Dahil sa biyaya, dahil sa kaligtasan na ginawa ni Jesucristo. Naintindihan po? Ngayon, ano po yung next? Kayo'y manatili sa akin. Dito po sa verse po na ito, napakaganda, di ba? Kala nung iba, ngayong saved na, kailangan nila maging masigasig sa Bible, kailangan nila masigasig sa fellowship, kailangan nila maging masigasig sa mga activities, ganyan. Tapos, kapag hindi na nila nagawa yun, ayun, bumabalik na naman sila sa dati, na para bang nawawalan ng bisa yung kaligtasan.
Naintindihan po? Hindi po ganun. Yung kaligtasan ay 100% na ibinigay sa atin. Naintindihan? Malilinis na. Pagkatapos nating malinis, ano pong utos sa atin ng Diyos? Manatili sa Kanya. Ngayon, binigyan tayo ng illustration. Sabi diyan, gaya ng mga sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, maliban na nakabit sa puno. Ba, meron tayong mga nakikita puno? Meron mga sanga, tama po ba? Yung mga sanga, kapag nakakabit sa puno, magkakadahon, magkakabunga. Tama po ba? Pero dun sa pananatili ng sanga dun sa puno, alam ba niya na kung sino yung nagpapalaki sa kanya? Alam ba niya kung saan niya nakukuha yung nutrients? Alam ba niya o hindi? Alam niya o hindi? Actually, alam niya. Kasi nakakabit siya eh. Nagagaling yung nutrients dun sa ugat, sa baba. Kasi nga nakakabit siya. Naintindihan? Alam niya na dun siya makakuha ng nutrients. Pero, pag naputol, yung supply ng nutrients niya, marireceive pa niya? Ano sasabihin niya? Kailangan ko manatili dun sa puno kasi dun ko nakukuha yung nutrients na kailangan ko eh. Tama po ba? Same din sa Christian life. Tayo malilinis na. Kung tayo hiwalay kay Kristo, hindi natin makukuha yung spiritual na kalakasan, spiritual na strength or kapangyarihan para sa bagong buhay natin bilang anak ng Diyos. Naintindihan po? Pwede ba natin makuha yung nutrients dito sa sanlibutan? Yung kalakasan na kailangan natin spiritually, makukuha natin sa sanlibutan? Hindi. Kanino natin yung makukuha? Tanging dun lang sa puno. Sino yung puno? Sabi sa Biblia, si Jesus. Naintindihan po? Dito po sa kanyang salita. Siya yung puno ng ubas. Tayo yung mga sanga. Ang kailangan na natin gawin, manatili sa kanya. Naintindihan po? Then, eventually, matatanggap natin yung mga kalakasan na kailangan natin, yung nutrients na kailangan natin spiritually, tuloy-tuloy natin makukuha. Naintindihan po? Naintindihan? Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi na ako nakapanatili, wala na, impero na ulit. Hindi po. Yung mga malilinis na, kapag sila hindi na nanatili, nagiging marumi ulit. Isipin po ninyo, yung mga malilinis na, naligtas na, tapos hindi na natili, hindi nag-abide sa church. Wala na. Pagkatapos ng naligtas, wala na. Bumalik na ulit sa sanlibutan. Pero para sa kanya, nananampalataya talaga siya sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Nagiging marumi ba siya? Kasi hindi na siya nakaka-attend sa church? Hindi. Sabi niya, no, kayo'y malilinis na. Tapos na hindi pa. Kaya nga, kung kayo'y malilinis na, manatili kayo sa akin. Naintindihan po. Tapos na yung kaligtasan. Tapos na tayo nalinis. Pero para naman sa pamumuhay natin bilang anak ng Diyos, para sa pamumuhay naman natin na niluluwalhati yung Diyos, kailangan natin manatili sa Kanya. Naintindihan po. Gawa chapter 2 verse 42, sabi kanina, di ba? Nanatili sila sa turo ng mga apostol. Ano po yung turo ng apostol? Salita ng Diyos. Unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kung paano daw yung baby na nagdanais o minimiti yung espiritual na gatas, mitiin din daw natin yung espiritual na gatas naman. Para saan? Para lumago tayo tungo sa kaligtasan. Yung kaligtasan po na nakalagay dito, hindi po kaligtasan ng espiritu, kaligtasan po ng ating Christian life. Yung ating pagkatao, yung ating karakter. Pagkatapos ating maligtas, okay na ba tayo sa harapan ng lipunan, ng mga tao sa paligid natin? Hindi. Palagi pa rin nilang iisipin, yung tao na yan, minsan, gumawa ng kasamaan yan sa akin. Tapos minsan, pinagkikwentuhan pa ako para ba nagiging chismosa sila. Ganyan pa rin yung pagkakilala nila sa atin. Marumi pa rin, makasalanan pa rin. Pero para unti-unti niyang mabago, unti-unti niyang maalis. Sabi dito, kung paano daw yung sanggol na bagong silang ay mitiin natin yung malinis na espiritual na gatas. Ano po yun? Ito pong Bible. Naintindihan po. Kaya ito pong Bible ay napakahalaga para sa atin. Ito po yung pagkain ng ating espiritu. Naintindihan?
Kaya I suggest, sana lahat po ng brothers and sisters at yung mga newly saved na brothers and sisters, papag-ipunan po ninyo yung Biblia. Yung kaligtasan lang po yung libre. Ito pong Biblia, hindi. Binibili po ito, okay? Kaya pagandaan po ninyo. Kung yung pagkain nga, ready tayo na bumili para kainin eh. Physically. Paano pa kaya yung salita ng Diyos na pagkain para sa atin? Pag-ipunan din natin. Naintindihan po. Naintindihan. Marami pong Bible na nakastock po diyan sa office ko. Sana wag naman sanang abutan ni Jesucristo na marami pa rin yan diyan. Wag naman din sana na yung Biblia na meron na kayo puro na maging alikabok kasi hindi binabasa. Wag po yung Sunday dadalhin kita ulit. Kailangan kita ulit. Tapos pagtapos na, pag Monday na, balik na ulit sa shelf. Tapos ayun, halikabukan na naman, tapos hindi na naman bubuksan. Gawin nyo pong marumi yung Biblia ninyo. Ano po ibig sabihin? As much as binabasa po ninyo, mas marami kayo nalalagay na mark or yung tanda. Tama po ba? Na-highlight, ganyan. Kasi meron kayo nare-receive. Tama po ba? Kaya hindi pwedeng ang linis-linis ng Bible mo. Ano po ibig sabihin nun? Isa, hindi ka nagbabasa. Pangalawa, wala kang nare-receive. Tama ba? Nababasa ka lang. Okay. Kaya yung Biblia po ninyo, dumihan po ninyo. Hindi ibig sabihin na dumihan na literal, Damihan po ninyo yung mga tanda, yung mga notes, kung ano nababasa po ninyo, napapakinggan po ninyo. Bakit? Kasi nga, ito yung tinatanggap natin. Naintindihan? Para ma-develop yung ating Christian life. At isa pa, kailangan rin po tayo maging maingat. Yung spiritual at malinis na gatas, ito po Biblia. Naintindihan po? Pero actually, marami mga tao na nag-aaral ng Biblia at nag-share ng Biblia. Yung Words of God. Sa panahon po natin ngayon, actually, dapat po maging maingat po tayo. Naintindihan? Sila rin ay nagbibigay ng spiritual na gatas, pero marumi. Bakit? Bakit marumi? Kasi hindi naman sila ligtas eh. Naintindihan po? Sa panahon po natin ngayon, dapat maging maingat. Ang dami-dami pong mga magagandang message sa YouTube, sa radyo, o kung saan man, kahit nga sa social media, may magpo-post lang ng mga kung ano-anong Bible verse. Ay, ang ganda! Maging maingat po kayo. Naintindihan po. Kasi yes, nagsalita sila ng words of God, spiritual na gatas, pero marumi. Meron po akong mga nababalitaan, hindi naman po dito. Pero, yes, nakikinig ng words of God kapag Sunday, nakikinig ng words of God kapag Wednesday, sumasali sa fellowship, pero kapag normal na araw, nakikinig sa paboritong pastor, paboritong speaker, na hindi naman ligtas. Pwede po kaya? Sipin po ninyo, pwede kaya? Ano ba yung naging kasalanan ng mga Israelita noong unang panahon? Ano po yung isa sa mga kasalanan nila? Yes, pagreklamo, hindi pagsunod. Ano po yung isa sa reklamo isa po sa kasalanan nila? Hindi sila nakikinig. Naintindihan? Meron ng mga propeta na nagsasalita sa kanila, pero sa iba sila nakikinig. Ano po nangyari sa kanila? Ay sige, maganda yan. Yun ba yung sabi ng Diyos? Mabuti yan. Pinaparusahan po sila. Naintindihan po. Kaya, huwag po ninyo hayaan na makontaminate po yung puso ninyo ng mga pangsariling kaalaman at pansariling mga pagkaunawa ng mga tao sa paligid po natin ngayon. Dami po nakakaaral ng Words of God eh. Type ka lang dyan eh. About Christian life, enter. Dami lalabas dyan.
pero maging matalino po kayo. Naintindihan po. Huwag po kayo basta-basta maikinig sa kung kani-kanino. Yes, words of God, yung napapakinggan natin sa kanila. Pero kung hindi naman sila ligtas, useless. Naintindihan po. Makinig ka dun sa mga naligtas na talaga. Makinig ka dun sa mga nangangaral talaga na ligtas. Ano po ba yung kadalasang content ng mga speaker sa panahon po natin ngayon na hindi ligtas? Payaman ka. Walang problema dun. Gusto ka bigyan ni Jesus ng napakaraming kayamanan, okay lang yun. Kapag mas mayaman, mas pinagpapala. Ano yun, kapag hindi ka mayaman, hindi ka na pinagpapala? Kaya, maging maingat po kayo sa bagay po na ito. Naintindihan po. Yung iba pa, yung kaligtasan daw nawawala. Tinuturo ng ibang denomination. Wala po akong intensyon na sabihin yun sa kanila. Pero, imagine po ninyo, kung yung mga tao magpapadaya dun sa kaligtasan na nawawala, eh paano na lang? Ano na lang kaligtasan yung makukuha natin kung nawawala naman pala? Iba naman, kailangan mo talaga magsikap para masigurado yung kaligtasan mo. Na-explain ko po kanina, hindi sa pamamagitan ng gawa naliligtas yung tao. Naintindihan po. Ngayon, bakit ba tayo gumagawa? Bakit ba kailangan ng gawa pagkatapos maligtas? Bakit? Para ba maligtas? O ligtas na kaya gumagawa? Ano po? Gagawa para maligtas o ligtas na kaya gagawa? Ligtas na kaya gagawa. Yun po yung nakalagay din sa Santiago. Yung pananampalataya na walang gawa, patay. Hindi ibig sabihin nun na kailangan mong gumawa para maligtas. May pananampalataya ka na. Kaya nga kailangan mong gumawa. Naintindihan po? Ano po yung gawa? Basa, mag-pray, tumulong. Magkakaroon lang yun ng bilang kung ikaw ay ligtas na. Pero kung gagawa ka para maligtas, hindi po yun sinasabi ng Biblia. Naintindihan po? Ano po yung isa sa nagiging trend ng mga nagsasabi na nangangaral doon sila ng salita ng Diyos? Nagiging charity works. Noon po, bago ko ma-save, okay sa akin yung mga inangaral sa bus, galabas ng sobre, tapos mag-share ng words of God, ganyan, di ba? Pero pansin po ninyo yung message nila tungkol lang sa pagbibigay. Meron po ba nagsabi dun sa mga nagme-message na yon o nagpi-preach na yon dun sa bus or sa jeep na kailangan maligtas yung tao? Meron po ba? Wala akong narinig eh. Baka kayo meron. Meron po ba? Ano po yung kadalasang sinasabi nila? Yes, nagko-quote din sila ng Bible verse, di ba? Cheerful giver, maganda sa harapan ng Diyos. Kapag busilak yung puso mo na nagbibigay, ikaw yung pagpapalain. Tapos pagkatapos, di ba? Papaikot ang sobre. Maganda yung intensyon. Tama po ba? Maganda na ipangaral yung words of God. Kaso nga lang, ginagamit nila yung paraan na yun para sa kanilang sarili. Kaya yung mga spiritual na gatas, kailangan ma-distinguish natin, kailangan ang kunin natin ay malinis. Naintindihan po. Kaya sana, wala po ako sanang mababalitaan sa inyo na meron na ikinig sa ibang yung mga hindi ligtas na mga preacher sa panahon po natin ngayon. Kahit na magaganda yan. Pero kung hindi naman yan katotohanan, kung hindi naman yan ayon sa Biblia, yung pagkaunawa sa Biblia na nanggaling sa Holy Spirit, huwag niyo pong pakinggan. Malalason po kayo. Naintindihan po. Ito po, ayan. Ubus na eh. Imagine natin, puno ito. Nilagyan ko ng kaunting lason. Itsura bang lason? Dalawang patak. Itsura bang lason? Tatlong patak. Itsurang lason? Hindi pa rin, di ba?
Maring mapansin natin yung kulay. Pero pag napuno na natin ng lason, anong itsura? Tubig o lason? Same din. Kung uunti-unti natin papasukin yung mga madudumi na spiritual na gatas na galing sa preaching ng iba, eventually, magiging lason na yan para sa iyo. Naintindihan po. Kaya tayo pinag-iingat ng Biblia. Pinag-iingat tayo na malinis at spiritual na gatas yung kunin. Huwag yung marumi na spiritual na gatas. Naintindihan po. Malinis. Naniniwala po ako na dito po sa ating church na nangangaral ng malinis na spiritual na gatas. Kung sakali mang ito ay marumi, kung sakali man na ito ay hindi tama, dapat nawala na rin tayo eventually. Bakit hanggang ngayon kumikilos pa rin yung Espiritu Santo? Kasi nga ito ay malinis at spiritual na gatas. Naintindihan? Bakit ang dami pa rin naliligtas sa panahon po natin ngayon? Kahit ang hirap-hirap. Kasi kumikilos yung Espiritu Santo dito po sa loob ng church. Naintindihan po? Yun po yung pagkakaiba. Bakit man nagiging marami yung ibang mga churches sa panahon po natin ngayon? Kasi masaya. Maraming tugtugan, maraming mga pagkain, or kaya mga physical na pangangailangan or physical na pakinabang. Marami sila nare-receive. Pero pagdating sa usapin tungkol sa kaligtasan, hindi nila alam. Okay na yun. Umaattend naman ako dun sa church na maraming tugtugan. Okay naman yun. Umaattend naman ako dun sa mga church na marami akong pakinabang na kukuha. Pero pag tinanong sa kaligtasan, hindi alam. Paano po kapag ganun? Kaya nga, sabi dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang, bitiin ninyo ang malinis na spiritual na gatas. Saan yun? Dito po sa Biblia. Naintindihan? Naintindihan po. Kaya, kung palagi natin itong makukuha, marireceive, sabi dyan, lalago tayo tungo sa kaligtasan ng ating pagkatao. Naintindihan? Next, sabi dyan, sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16 hanggang 17, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So para saan daw itong Biblia? Para saan daw? Mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Ito po yung Biblia. Naintindihan po. Kung hindi mo binabasa to, paano ka tuturuan? Kung hindi mo binabasa to, paano mo malalaman kung ano yung mga pagkakamali mo? Kung hindi mo binabasa ito, paano ka itutuwid? Kung hindi mo ito binabasa, paano ka masasanay sa katwiran? Kaya kayo, mga naunang mga brothers and sisters, nanatili sila dito, nanatili sila sa Word of God. Naintindihan po. Kaya tuloy-tuloy silang lumago, mas marami yung naliligtas. Naintindihan po. Kaya dito po sa church, pinag-aaralan po natin yung words of God, hindi lang para dumami yung kaalaman, kundi lumago yung ating buhay bilang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano. Naintindihan po. Lahat po yun yung ginagawa natin tuwing may gathering tayo, tuwing meron tayong fellowship, tuwing meron tayong mga activities. Hindi pwedeng mawala yung words of God. Naintindihan po. Naintindihan? Kaya, nandito po yung foundation ng ating faith. At dito rin makukuha yung nutrients para naman lumago yung ating faith. Tingnan po natin ito. Colossians chapter 3. Tingnan po natin sa ating Biblia. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 16. Nakita na po? No po. Lalabas ko po dito sa screen para po sa iba. Sige po. Sa page 338 sa Bagong Tipan. So nakalagay po dito, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan,
magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awiting espiritual na umaawit na may sa inyong mga puso. Sabi sa unahan, di ba? Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Paano maninirahan kung hindi mo binabasa? Paano maninirahan ng sagana kung hindi ka nagsisikap? Kaya nga, napakahalaga ng Biblia para sa atin. Hindi lang po ito para lang sa malaman yung tungkol sa kwento o tungkol sa mga magagandang mga asal na pwede natin makuha. Hindi po. Lahat ng ito ay makapagtuturo, sasaway, magtutuwid, at magsasanay sa atin sa katuwiran. Para saan? Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kumaga para ma-ready tayo. Di ba yung baby? Yung baby, pwede mo na ba siyang utusan na magbuhat ng, sabi natin, 5 kilong bigas? Pwede ba? Yung baby, yung sanggol? Pwede ba? May kamay naman siya, di ba? Pero kaya ba niya? Hindi, di ba? Pero kapag yung baby, lumaki, lumago, 5, 6, 7, umabot na sa, yung sa bata, kaya na niya o hindi pa? Makakaya na niya. Tama po ba? Tama po ba? So same din. Para sa mga bagong naligtas, sa mga brothers and sisters, yes, sa umpisa, hindi pa natin kaya lahat. Pero eventually, habang tayo nagpapatuloy, unti-unti natin makakaya. Naintindihan po? Naintindihan? So yung baby, kailangan pang subuan, di ba? Kailangan pang itutok yung dede sa kanya. Tama po ba? Pero eventually, kalaunan, kaya niya naman kutsara. Tama po ba? Noon yung baby, kailangan siya pa yung paliguan. Pero pag malaki na, papaliguan pa rin ba ni nanay? Sino na po yung magpapaligo sa kanya? Yung sarili niya. Naintindihan po? Habang lumalago, dumadami yung kakayahan. Naintindihan? Same din. Sabi kanina, manirahan nawang sagana sa inyo yung salita ng Diyos ayon sa iyong karunungan. Then, eventually, kagaya nito, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya nawa, brothers and sisters, sa mga bagong naligtas at sa mga talagang nasigurado na nila yung kanilang kaligtasan, I suggest, manatili po tayo sa church, manatili po tayo sa salita ng Diyos para lumago, hindi lang para sa ating personal na kalagayan, kundi para din maihanda tayo para naman matulungan yung ibang tao sa paligid natin. Marami pa po mga tao na hindi paligtas sa paligid po natin. Hayaan na lang ba natin sila? Pabayaan na lang natin na mapunta sila sa impyerno? Huwag. Kaya tayo nandito sa church para palaguin yung ating Christian life, then para matulungan natin yung mga tao sa paligid po natin. Naintindihan po? Bago po tayo mag-iwahiwalay, basahin po natin ito. Hebrews chapter 10 verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na napapalapit na. So, sabi dyan, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Meron po tayong pagtitipon na ginagawa, kagaya nito, para pag-aralan yung words of God. Pero sabi dyan, huwag daw natin gayahin yung iba. Ano po yung ugali ng iba? Pinababayaan yung pagtitipon. Huwag daw natin gayahin sila. Naintindihan po? Then, kung magagawa natin na huwag pabayaan yung pagtitipon, magagawa rin natin palakasin yung loob ng isa't isa. Dito po natin yung ginagawa sa loob ng church. Naintindihan po? Kaya nga, huwag natin pabayaan yung ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Pero sis po, meron mga brothers and sisters na napanghihinaan din sa kanilang Christian life. Naintindihan po? Yes, hindi naman tayo lagi perfecto, hindi naman natin kaya palagi lahat. Tama po ba? Pero ano po yung tungkulin ng brothers and sisters ngayon sa harapan ng Diyos? Para dun sa mga bagong naligtas, palakasin yung kanilang loob. Naintindihan po? Kaya yung mga nauna na brothers and sisters,
Tulungan po natin yung mga newly saved na brothers and sisters, ganun din yung mga mahihinang brothers and sisters, para po sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya, para mas maluwalhati natin yung Diyos, para mas ma-evangelize natin yung mga tao sa paligid natin. Yun po yung ating tungkulin. Naintindihan po? So, nawa, sama-sama po natin itong gawin para mas marami pa po yung mga ligaw na kaluluwa na maligtas sa pamamagitan po ng Santa Rosa Church. Pinagpapasalamat ko rin po sa Diyos sa lahat ng mga tumulong at nagsakripisyo at nakibahagi sa gawain po natin. Pero hindi lang po ito yung last chance natin. Binibigyan pa tayo na higit mang pagkakataon ng Diyos sa mga tao sa paligid natin para mas higit na mag-evangelize. Gawin natin yung ating makakaya ng sama-sama. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Banal at mahabagi naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama na ngayon ay pinananatili niyo po kami dito po sa kalagitnaan ng Iglesia upang sama-sama makapag-aral ng iyong salita at sama-samang makatanggap ng biyaya para sa aming Christian life. Naririto rin po yung mga brothers and sisters na umaharap sa iyong salita at patuloy na nagsasakripisyo para rin naman sa iba. Kayo na rin po yung bahala na magbalik ng lahat ng gantimpala dyan sa langit upang kami po ay mamotivate na masigit pa na malingkod sa iyo at ganun din na mas mag-evangelize sa mga tao sa paligid po namin. Para magawa ito aming Ama, pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa sa amin upang makapanatili sa church, makapanatili sa salita, makapanatili sa pag-ibig ng mga brothers and sisters upang sama-sama po kami lumago. Para po magawa ito aming Ama, pakiusap, sa pamamagitan po nawa ng Espiritu Santo, ay tulungan niyo po yung bawat isa sa amin upang lumago sa aming pananampalataya at masigit pang magamit para sa mas mahalagang ministry dito po sa Santa Rosa Church. Maraming salamat po muli at sa ilaman po namin ito pinagkakatiwala. Ito po yung aming dinadalangin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.